Good day mga engineer. So another vid na naman. So ang topic nga natin ngayon is forces and space. Ito yung 3D. Ito yung mga tripod na lumalabas din nung nakaraang mga board exam. So umpisa natin. So a plug full is supported by tension wires AB, AC, and AD to resist an uplift force of 185 Newton. So to resist daw yung pataas na force of 185 Newton acting on the axis of the pole. So, naka-act daw yung force na yung uplift force sa axis of the pole. So, may binigay tayong given. Yan. So, ibig sabihin, binigay yung figure. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na guys, yung aking drawing. Yan, which is yung A is 3 meters daw. Yan. B is 4 meters. Yung height nung yung edge dito sa figure is 12 meters. And yan. Sinabi na meron daw nire-resist itong tension AB, AC, and AD. So, alin ba yan dyan? Dito yan. Tension AD, tension AB, tension AC. May uplift force daw na nire-resist acting on the axis of the pole. So, pataas yan. O, ganyan. So, 185 newtons. So, uplift eh. Pataas. And dyan. And lagay natin mga given. So, ayan. 12 meters, 3 meters, 4 meters, 4 meters, 3 meters. Yan. Ang pinapahanap pala is, ayan, calculate the tension in wire AB, calculate the tension in wire AC, calculate the tension in wire AD. So, ang ituturo ko is yung board exam approach. Yung gagamit tayo ng matrix sa calculator at yung Caltech na tinatawag natin. So, i-apply natin siya. Ayan. Yan. Una natin gagawin is, alamin natin yung mga coordinates ng point A, point D, point B, point C. Kasi si point 0, 0, 0 lang naman yan. Kasi parang siya yung origin. And alamin natin yung coordinates. So, tandaan natin na pinapahanap is AB, tension AB, AC, AD. So, ito yan, dun sa wire. So, tension lang naman talaga yung pag sinabing cable, automatic tension yan. Tension AD, tension AB, tension AC, yan. Mga tension force niya. So, hanapin muna natin yung coordinates ng each point, which is yung A, B, C, D. Focus muna tayo dito sa A, B, C, D. So, yung A, hanapin natin yung X. X, ito yung axis niya. X-axis, yan. X-axis. Ito yung Y-axis. And ito yung Z-axis ng ating pole. So, hanapin natin yung coordinates ng kada point. So, tingin tayo sa A. Meron bang X dito sa ating A? Yung from the origin. Di ba wala? 0. Kasi, nasa mismong origin siya. Yung Y naman, asan ba yung Y? Ito. Di ba wala? Nasa mismong origin din siya. Which is 0. Yun namang Z. Ito yung point A natin. So, yung Z natin na axis is pataas. So, hindi siya pwedeng maging 0. Kasi kung 0 siya, edi nandito lang din sana yung point A natin. So, lahat 0. So, nilagay yung point A natin dito. So, yung distance niya is ito. 12 meters. So, yung Z natin is 12. Tapos na tayo sa coordinates ng A. Next is B. Yung X ng B. Tingin lang tayo. Ito yung X-axis. Ito yung Y-axis. And Z-axis. Huwag tayong malito. Kaya nilagyan kayo ng X, Y, Z. Yan. Yung X-axis naman nung sa point B. So, ito yan. 3 meters. So, itong kabila niyan. Itong kabila. Assume natin na negative yan. Itong side na to. So, it is positive. So, it is positive. So, siguro kung saan na lang nakasulat yung yung axis niya. Yan. Inaluhin. Kaya natin. So, 0. Yung Y kasi mismong nasa siya, mismong pantay dito sa origin ng axis. And yung Z, wala rin naman, hindi siya umangat. So, 0. Gets? So, point C. Alin yan? Ito. Tingin ulit tayo sa X. May distance ba siya o wala ba siya dun sa mismong axis? Di ba wala? Yung X, ito pala. Ito yung X. So, from the origin, 4 meters. So, negative 4. Kasi pag sa kabila na is negative. Dito naman sa kabila is positive. And yung Y niya, ito. Ano yung distance niya? Ito, 3 meters from the origin nung Y. Yan, ito origin. 3 meters, Y. Yung Z niya naman, 0. Kasi pantay lang, di ba? Hindi naman siya umangat sa origin natin. And next is point D. Yan. Sinisip ko na ako, guys. So, yung X niya is 0. Kasi hindi naman siya nag-move papunta dito o dito. O wala siyang distance. So, 0 lang. And yung Y naman niya, tingin lang tayo. Yung Y niya, dito, gumalaw. So,
Yung distance niya is negative. So, dito positive, negative. Negative 4. Yan. Sinisimple ko na lang yung paliwanag. Yan yung z niya is 0. Oh, bakit 0? Kasi pantay lang siya dun sa ating ginawang origin. Ito. Sa drawing. Gets? 0. So, nakala natin yung coordinates. Yan. So, ang gagawin natin is yung vector AB. Ito. Lagay natin siyang vector. So, head minus tail lang yan. Paano head minus tail ang gagawin? So, gagawin natin to para makuha din natin yung length ng AB, length ng AC, length ng AD. So, makinig kayo. So, yung head minus tail, tingin lang tayo ulit dito sa mga coordinates or dito mismo sa figure para hindi malito. So, AB, vector AB. Ano ba ito? Diba? So, yung heads natin is yung B. Ganyan yung arrow, tingin tayo sa tension. Yan. Ginawa natin yung mismong origin para yung point A. Yan. Ito. Yung point A. Yan. Ka-assume lang tayo nung gagawin natin point of origin dun sa ating head minus tail. So, ang ginawa natin is itong A. Bakit yung A? Kasi nandun yung mga tension o yung cable. Gets? So, head minus tail. Itong head. Ang head natin is B. Ang tail natin is A. So, 3 minus 0 which is 3. Yan, tingin lang tayo. 3. Baka malito kayo. And yung naman sa Y naman tayo. Tapos tayo sa X nung tension AB. Yan. Sa X naman. Ay sa Y. 0 minus 0 which is 0. Next is the Z naman. Tingnan tayo. 0 minus 12 kasi head minus tail. 0 minus 12 which is negative 12. Gets? So tapos na. Paano natin to? So para makuha to, square root lang natin. Ito. Para makuha yung length ng AB. Kasi kakailanganin natin yan dun sa contact natin. Para isahan na yung makuha natin yung tension AB, AC, AD. Yan. So, yan. AB, AC, AD, yan yung ginawa natin. Kasi, yun din ang tanong eh, AB, AC, AD. Tignan natin. Yan yung pagkakasunod-sunod. Yan din yung gagawin natin in order. Para pag-press natin ng equal, mawawala is AB, AC, mawawala AD. So, nakadepende tayo dun sa tanong. Para di malito. Kaya in-arrange lang din natin na nakadepende sa tanong. Inuna natin yung AB, inuna natin yung AC, inuna natin yung AD. Kasi pag nabalibaliktad, pwedeng malito ka o magkamali ka sa choices. Vigilant tayo dito sa structural o sa pisad. Kasi magaling gumawa ng trap si examiner. Lalo na sa mga choices. So, square root lang natin. Ganito lang. Ito mismo para makuha natin yung line. 3 squared plus 0 squared plus 12 squared. Equals to 3 square root of 17. So, sabihin natin yung store ko sa B. Mamaya magagamit natin yung mga store na yan. Focus muna tayo dito. Papakita ko sa kung paano yung input sa calculator. Yan. Ito naman. Head minus tail ulit tayo sa tension AC. Alin niya ito? So, C, yung head natin. Yung tail natin is yung A. So, negative 4 minus 0. Ilan yan? So, negative 4. Sa Y naman, 3 minus 0, 3. 0 minus 12. Siyempre, negative 12. Yan. Bukas naman tayo dito sa tension AD. Yan. Head minus tail. Ulit. 0 minus 0, 0. So, negative 4 minus 0 was to negative 4. So, 0 minus 12, which is negative 12. Ihanapin ulit natin yung length niya. Length AD. Which is, square root lang natin yan. Squared natin, 0 squared, plus 4 squared, plus 12 squared. Hindi na magmamatter yung mga negative sign kasi naka-square root eh. And equals to 4 square root of 10. Yan. Assume lang natin na store natin siya. Yan. Kasi magagamit natin yung pag sa mismong board exam pag gumagamit tayo ng calcu. Yan lang. And dito pala ito. Same lang dito sa ginawa ko dito. Skip ko siguro. Balikan nyo na lang sa vid pag may hindi kayo nagigets. So, next day, nalagay na natin siya. Nakuha na natin to. Store natin yan. Ang gagawin natin is press mode, tapos matrix. Yan. And malalabas yung matrix A, may matrix B. So, matrix A na lang. And 3 by 3. Yan. Press natin 3 by 3 after natin ma-press yung matrix A. Yan. Ito yung lalabas, yung 0, 0, 0, 0, 0 yan. So, input mo to. Paano ba yan, engineer? So, ang gagawin lang natin is yung head minus tail, which is yung 3. Ito, sa AB tayo muna, focus. 3 over yung kanyang length. Yan. Ito. Input natin. So, yan. And yung, ito ulit, 0 over yung length nyo ulit.
is 3 square root of 17, which is 0 lang din naman yan. Kaya 0 na lang yung nilagay ko. And negative 12 over 3 square root of 17. Yan. Input lang natin yan sa kada matrix. Ganito rin dito. Negative 4 over 13. 3 over 13. Negative 12 over 13. Yan. Input lang natin to. Pati to 0 over square root of 0 over 4 square root of 10, which is 0 lang naman. And negative 4 over 4 square root of 10. Yan. Input lang natin. And after that, press natin yung apps. Tapos press data. Yan. Piliin natin yung matrix B naman. Tapos 3 by 1. Which is, ito yung internal forces. Ito naman external. So, may external tayo kasi may sinabi yung uplift force, yung kanina, 185 Newton. Consider natin siyang external force. So, yun lang naman, di ba? Sa mismong axis ng Z, along the axis of the pole. Naka-mention niya yun. Yan. Acting on the axis of the pole. Yan. So, yun. So, lalabas to 0, 0 ulit. So, assume natin ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. Ito yung lagi natin isipin. Yung X is 0, kasi wala naman. Wala naman dito sa external force, 0. Pero lang is yung Z. So, yung Y is 0 rin. 0. Yung Z is 185 newtons. Yan. So, yan. Press lang natin. After natin ma-input to, press CA. Yan. Pabalik yun dun sa 0. And, tandaan lang natin tong caltech na to. Negative TRN times matrix A. Yung ito yan. And, itong negative 1, nandun yan sa calculator, which is katabi to nung calc. Yung pag nag-shift solve tayo, yung calc, katabi lang. Yun yung pipindutin natin para lumabas tong negative 1. Yan. Times matrix B. So, ito yung external. And, press equals, lalabas na yung tension AB. Tension AC. Tension AD. Yan. So, yung tension AB is 82.46. Yan. 82.46, which is letter A. Lalabas yung tension AC. 65 kN. Tension AD. 47.43. Kaya, pinagsunod-sunod na natin yung paglagay. Kasi, para pag-enter natin, alam na natin, which is sunod-sunod na rin depende dun sa tanong A, B, A, C, A, D. Be vigilant. So, pag may gantong tanong, ganun lang yung gagawin nyo. So, i-replay nyo na lang kung medyo nalilito kayo. Or, PM kayo sa akin. And, and papakita ko dito yung kanyang, kung paano i-input sa calculator. Una guys is, store muna natin itong nakuha natin kanina. Di ba alam naman na natin kung paano kunin yan. Na-explain ko na yun doon sa bit. Ito. Store muna natin sa B. Store natin sa C. Store natin sa D. Ibig ganda lang. So, umpisa natin. 3 square root of 17. Shift store. So, natin yung store sa B. B, yan, na-store na natin. And, store naman natin yung 13 sa C. 13, shift store C. Yan. And, store naman natin yung 4 square root of 10. Shift store D. Yan. Plus equals. Yan. So, punta na tayo dun sa matrix. Mode 7 matrix. Matrix A muna. Ano ba yung 3 by 3? Yan. Kasi XYZ lang naman. 2. Yan. Focus muna tayo sa tension AB. Yan. 3 divide. Ano ba yan? Yung in-store natin sa B. Yan. Which is alpha B. Yan. Plus equals. Yan yun namang 0. Plus na 0 equals. Yan. And negative 12. Negative 12 divide. In-store natin which is B. Alpha B. Equals. Next naman is tension AC. So, negative 4 divide. 13 lang naman yun. In-store natin sa C. Yan. Yan. 3 divide 13. Yan. Next is negative 12 divide 13. Yan. Next is tension AD. 0. Negative 4 divide. In-store natin yun sa D. Yung length ng AD. Negative 4 divide star alpha D. Yan. Tingin na lang kayo sa calcu. And negative 12 divide. In-store natin sa D. Yan. Di okay na. Nailagay na natin. Na-input na natin. And press apps. Punta tayo sa data. Kasi may dadagdag tayo yung external forces. Which is, pindutin natin yung matrix B. And 3 by 1.
Kasi XYZ lang naman ang external. Kaya 3 by 1. Yung X natin is 0. Wala naman, yun, explain ko na yun kanina. 0. Then 185. Yun. Plus equal yan. And plus CE natin. Input na natin yung Caltech. Negative. Yan. Saan mahanap yung TRN? Ups. Down. Pag pindot mo na ups yan, tapos press mo yung down. Lalabas yung number 2. TRN. Yan. Tapos, absolute. Press yung matrix A, which is yung number 3. Yan. Tapos ito, press natin to kasi nakalagay itong raised to negative 1 ito. Yan. Times matrix B. Ups. Matrix B. Yan. Yan. Press equals. Well, nakalagay is 82.462. Same, di ba? 462, 65, 47.43. So, ayan. Sana may natutunan kayo. And that's all. Thank you.